Mga kababayan ko, nasa linya na po natin ang National President ng Parents Teachers Association. Ang pag-usapan po namin dito, yung panukalang bigyan ng monthly allowance sa mga estudyante po natin from kindergarten, no? Hanggang sa makatapos po sa kolehiyo. 1,000 monthly allowance. Mr. Willie Rodriguez is on the line. Mr. Rodriguez, magandang hapon po. Good afternoon. Welcome to the program, sir. Isa pong napakagandang hapon po at salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Isang magandang hapon po. All right. Thank you very much po. It's our honor to have you on the program, Mr. Rodriguez, sir. Mr. Rodriguez, maikli lamang po naman itong pag-uusapan po natin. Gusto ko lamang po malaman, ano po ba ang talagang nasa isip po ninyo, bakit mga estudyante na po ang bibigyan po natin ng allowance at hindi po natin isinusulong muna yung increased salary ng mga teachers po natin? Alin po ba talaga mas malaga? Ano ang priority po natin? Actually po, no, kung makikita po natin, mayroon po mga panukalang batas na tungkol po sa 50,000 na taas ng teacher, At ano po dito ngayon, yung sa bagong batas na proposed House Bill 27, financial assistance po na 1,000 para sa mga bata. Isa pong napakagandang batas yan kung masusunod po, no? At ano po yan, malaking tulong po sa estudyante, no? Kasi nga po, dito po sa Pasay, 2013 po kami ay nagbigay na po ang aming local government ng 300, then 500. At ngayon po, for the past 13 years, 1,000 at 1,500 na po ang allowance ng mga bata sa public schools, no? Na binibigay buwan-buwan. Ito po ba contribution po ba ng local government units? Especially dyan sa Pasay, itong 1,000 peso monthly allowance para sa mga estudyante, sir? Yes po, no, yan po yung talagang ginawa ng aming dating mayor na ngayon ay congressman, Tony Calixto, at itinaas po naman ang kanyang kapatid na si Mayor Emmy Calixto, kaya naging 1,000 at 1,500. Nanggagaling po ito sa tax, no? At ang ano po dito ay sinama na po sa SEF, no? At ang ano po dito, sa nakikita ko po dito sa ating batas na sinusulong, napakaganda po, no? Kasi nga po dito sa amin ay makikita niyo po, number 1 po ngayon ang Pasay sa literacy. Karamihan po dito ngayon ang aming mga, wala na po kaming out of school youth dahil po dito sa ating allowance. Beautiful, beautiful. So, completely po, itong 1,000 pesos, sagot po ng local government yan? Opo. Ang pinagkakaiba lang po ng ating batas ngayon manggagaling po sa national government. No? Yes. Yun po yung pagkakaiba nito. So ito po, panukala po ninyo gagawin pong batas, national law? Ay maaari po maging national law kung talagang a-approvean po ng Kongreso at ng Senado. No? Ang problema lang po natin diyan, saan kukunin yung budget? That's exactly what I was trying to say. Pero kung ito man po ay local government unit project, napakaganda po ito, Mr. Rodriguez, sir. At hindi lang po yan po, no? Hindi lang po 1,000 at 1,500 ang FA namin, no? 80% ng aming mga school rooms, no? Yung mga kwarto po sa eskwelahan ay fully air condition po, no? 2 aircon po sa isang room. Very conducive po. Kaya nga po magaling po yung aming mga estudyante sa ngayon po. Wala po kayong pagkukulang sa classroom, Mr. Rodriguez? Yes po, no. Ang ano po dito, wala po talagang pagkukulang sa classroom. Kasi Galing naman. po, talagang maluwag po yung Pasay at saka talagang lahat binabago, no. Ang ano po lang dito, no, nasa practice lang po kasi ang communication, no, between DepEd, local government, and then sa ating mga LGU, sa ating mga sponsor. Tulad nga po ginagawa ng National PTA, tinuturo po namin kung sa aking kapwa PTA kung ano po yung ginawa naming best practices sa Pasay, sinusunod na po ng iba. Beautiful.
Akala ko kasi kanina national law na po ito. Baka maapektuhan po yung hangad ng ibang grupo naman na bigyan muna ng sweldo, aumento ang mga teachers po natin. Pero ito po para sa inyo talagang local government unit program of government ito sa Pasay. Kanya napakaganda po ito, Mr. Rodriguez, and congratulations to your organization, the Parents Teachers Association dyan sa Pasay City. Wala kayong kakulangan sa classroom, may allowance pa ng estudyante natin, bakit hindi po gaganda ang kanilang rankings? So, di po ba, Mr. Rodriguez? Po, at saka po talagang mas gusto nilang mag-stay sa eskwelahan kaysa sa bahay dahil naka-aircon po, no? Opo. Talaga pong magagaling po ang teacher ng Pasay at ang ating ang ating DepEd superintendent at ang ating local government unit po. All right. Okay. Mr. Rodriguez, thank you very much, and please pakisabi po ninyo sa pamunuan po ng Pasay. Congratulations. We take our hats off sa inyo dyan sa Pasay City. Kayo po ang isa lamang po yata, hindi ko alam kung meron pa mga local government units na nagbibigay po ng talagang allowance of 1,000 pesos sa kanilang mga poor students, no? Na nag-aaral po sa kanilang mga lungsod. Mr. Rodriguez, thank you very much. Congratulations, sir. Thank you po, no? At ang po dito, no? Ang National PTA po ipinanganak dito sa Pasay, no? Oh. At ang po dito, at kami po rin po ang National PTA at nanggaling sa Pasay, kami po yung nag-push na baguhin po yung ating DepEd order ng mga PTA, no, yung guidelines po para po maging isang effective collaboration at participation ng ating mga eskwelahan. Beautiful. Sa ating mga magulang. And that is through your leadership, Mr. Rodriguez. Thank you very much and congratulations, sir. Mabuhay po kayo and keep up the good work. Thank you po, sir, sa ulitin po. Okay, thank you very much po. Si Mr. Willie Rodriguez po, Parents Teachers Association, dito po sa Pasay City. Can you imagine that? Meron po 1,000 peso allowance ang mga estudyante po nila. Oh, grabe na talaga. Wala po silang kulang sa classroom. Grabe naman po ito. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pulsong Pinoy.